Unang-una tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Oh, inaangkin pa niya, solar business daw niya yan, ha? Alam mo yung observation ko dito kay kay Leandro Libisi, talaga parang siya, predictable siya na parang medyo isip bata siya, no? Baka may nagbuyo-buyo lang diyan, kung saan pa mo live yun. Kasi alam naman po natin hindi siya abogado, 'di ba? May nagsasabi siguro sa kanya, malakas ang kaso mo. May mga interview na siyang ginawa na sinabi niya na siya, hindi na daw siya part nung I'm not active part of the company, parang gano'n. Gulo nito, no? Sige, pakinggan pa natin, ha. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanya. PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang. Grabe, kala ko naghang yung computer ko na gaming, no? Yung pala, siya pala talaga yun, naghang. No? Dahil wala akong, kala ko minto yung mundo, eh. Grabe. Matalino ba talaga to? Kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Atty. Yun! Yan ang pinakamagaling lawyer sa lahat. Oh. Galing yan, eh. Galing yan magsuko ng mga kliyente niya, eh. Nasa kulungan na lahat. Thank you very much. Atty. Topacio, thank you very much. Atty. Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds to file a case on Yusek Claire Castro for libel at based on the advice po of Atty. Topacio, pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay Parang isip bata siya, no? Talaga. Paano naging malakas yun, Leandro? Mamaya, hihimayin natin, ha? Pakinggan muna natin to. ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin sa inyong lahat, wala akong binentang prangkisa. Sir, bakit libel, hindi cyber libel? If these statements were made over a blog? Ito po ay sinusuit po kasi yung cyber libel is in connection with the libel law under the revised penal code. Oh, libel daw. Hindi daw cyber libel. Ano nangyari? Di ba? Sabi niya online. Gulo, no? Napaasa lang yata ito ni attorney.
Guys, ito po kasi yun importante. Hindi tayo abogado pero medyo nakakaintindi naman tayo, hindi naman tayo sobrang tanga. Ganito po kasi yun. Mamaya, papakita natin, papakonfirm natin merong sagot si Attorney Claire Castro. Pero di ba, isipin nyo, dapat may mali siya ka eh. Kumbaga, ginagawan mo ng masamang imahe itong si Leandro Libiste. Ngayon, isipin nyo, anong pinagkaiba ng binenta mo ang prangkisa? Kasi yung sinasabi niya, hindi siya nagbenta ng prangkisa ng kumpanya kasi yung kumpanya walang prangkisa. Ang binenta niya lang, yung kumpanya daw. Diba? So, ano pong pinagkaiba nun? Masisira ba yung pangalan mo kapag inamin mo na binenta mo yung prangkisa o binenta mo yung kumpanya? Di ba? Magkaiba ba yun? Magkaiba ba yung damage nun? Ito, minimum damage lang. Ito, maximum damage. Pinagluloko lang tayo ni. Grabe. Trojan horse eh. Baka Trojan horse si Attorney Topacio Joke lang, attorney minsan nagkakamayan tayo, nakikita tayo minsan. Kung tutusin guys, wala naman talagang wala naman tayong masamang tinapay dito kay Attorney Topacio kasi ginagampanan niya lang yung trabaho niya, di ba? Ikaw, nasa Bible yan kapag dati po sa Bible, pinakamasamang tao yung nangongolekta ng buwis. Sa paningin ng mga tao noon. Pero, syempre, sa Bible, nilagay sa kasulatan na hindi sila yung masamang tao kasi ginagawa lang nila yung trabaho nila, di ba? Pero yun nga, iniisip ko, di ba, parang kumbinsido si Leandro Libiste na malakas itong kasong to. Hindi malakas yun, di ba? Inamin niya na binenta niya yung kumpanya niya. Pero ang ayaw niyang aminin o sinasabi niya pinapasinungalingan niya, yung binenta daw yung prangkisa ng kumpanya niya. Wala nga daw po kasing prangkisa. Diba? Dapat ipapaintindi mo pa sa judge yun. Isipin ng judge, ano ba pinagkaiba nun? Diba? Ano ba pinagkaiba nun? Parehas lang yun Diba? Kasi dapat, tapos ang hinihingi niya pandanyos, diba? 110 million. Pero mamaya, hihimay-himayin natin yan Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang palagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na sinira po niya with malice. Kasi, kanina po, natanong niyo ako, hindi ba may freedom of expression? Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Libiste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boying Remulla na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at magbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo
in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng lehislatura na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagawa Alam nyo, parang sinasabi niya na kasi, tina-target lang daw si Leviste. Pero lumabas sa ulat 2024 pa palang kinansela yung yung prangkisa o yung mga kontrata, 'di ba? Kontrata ba o prangkisa? Ang gulo kasi. 'Di ba yung kontrata yung kinakansela tapos magpa-file pa ng penalty, no? Cha-charge ng penalty tong si Leviste. Kasi nga ano po bang rason? Kasalanan ba ng gobyerno? Ano po ba ang rason bakit po kinancel ang kontrata? Kasi hindi po na-provide yung pinangakong serbisyo ng kumpanya ni Congressman Leandro Leviste. Di ba? May tawag po doon breach of contract, di ba? Again, para sa mga bagong pasok lang o yung mga hindi nakapanood ng live natin nakaraan. Kunwari, nagpagawa ka po ng bahay, di ba? Tapos pinangako ng kontraktor o sa loob ng 6 na buwan, tapos po namin yung bahay nyo. Ito. Ito po yung kontrata natin. Ngayon, hindi niya na tupad, no? Maaari mo siyang idemanda at magkaroon ng penalty yung mga kung ididemanda mo siya, no? Kasi may kontrata kayo eh. Ganun din po dito, no, kay Congressman Leandro Leviste. At hindi po yan targeted attack kasi ang may kasalanan po niyan, siya. O yung kumpanya niya, di ba? Yung kumpanya po. Diba? Malinaw naman eh. Di ba? Ano masasabi nyo doon, guys? No? Tingin nyo. Tama ba? Okay. Ayan, di po ako nagsabi niya na lagot ka. Rani. Pahanap ka niya, lagot ka. Parang tukmol lang si Topacio gonggong na abogado. Wala, lagot ka. Ayan, Maria Fe Palisok, yan, shoutout po sa inyo. Allen Valencia, yan, si Smargy Bursbal, si lawyer ni Lepiste Surebol. Si Topacio pala ang lawyer ni Lepiste Surebol na yan, Olats. Grabe naman kayo kay attorney. Oy, meron pala tayong i-announce, ayos na. Bukas po, no, bukas sa channel po ni Boss M, Mark Ramos. With 500,000, more than 500,000 followers yan si Boss Mark Ramos. Ayan, abangan po natin bukas sa 1:00 ng hapon, Philippine time, no? Philippine time. Makakasama po ni Boss Mark Ramos si Attorney Claire. Yes! Baka pwedeng maki-join dyan, Boss Mark. Di pa kami nakikita personal niya ni Attorney Claire. Laging saliwat yung schedule. Ang parehas kaming bagay kami, birahan-birahan, no? Interviewin ko rin yan, personal. Ito, sabi nito, habang tumatagal itong si Leviste parang si Sara Sayed na magsalita. At itong si Topacio gumagawa ng kaso para magkakwarta. Lahat naman ng abogado, talagang, di ba? Kaya nga sila nag-abogasya eh. Gusto nilang kumita from clients, di ba? Pero yung iba, gusto lang parang pro bono, no? Pagtanggol ang mga api.
'di ba? Eh, eto si Attorney Topacio hindi natin alam kasi lagi dun sa side ng mga Duterte, siya lagi yung abogado, eh. Naalala ko naalala ko tuloy si Attorney Dino De Leon, kilala niyo si Attorney Dino De Leon? May pagkakataon siya nag-aral siya sa The Hague, eh, Netherlands. At may pagkakataon siyang maging lawyer ng ICC. Parang si ano, parang si Kaufman. Ang problema, depende kasi sa prinsipyo talaga, eh. Tignan mo si Kaufman, 'di ba? Ang laki ng sahod, 'di ba? 150 million per month. Pero ayaw tanggapin ni Attorney Dino De Leon kasi yung prinsipyo niya iba. Gusto niya i-defend mga yung mga human rights na naabuso, ganyan, 'no? Ayaw niyang i-defend yung mga mismong salarin. Sabi ko nga, dapat naging ano, nagpaabogado ka kaya ng ICC, Attorney Dino. Tapos ano, anong tawag dun, sabotahin mo, 'di ba? Abogado ka ni Digong pero ipatalo mo, 'no? Pero bawal pala 'yun, bawal. Oo, madidisbar ka kapag gano'n yung, kumampi ka sa kalaban hindi mo pinagtanggol o kahit hindi mo ipagtanggol yung kliyente mo, puwede kang ma-disbar. Kaya ayan, naiintindihan po natin si Attorney Topacio, 'no, ginagawa lang po niya yung trabaho niya, 'no. Pero nakita mo, 'no, parang sobrang naive ng itsura ni ano, ni Leviste dito. Tignan mo yung tinanong Tatay ko niya, po hindi niya naman ay tinatanong. depensahan ang aking Yeah. pangalan. Bakit po Gusto ko pong libel, linawin hindi cyber libel, sa eh, inyong lahat. online? Wala akong binentang Tatanungin siya, eh, bakit po, libel ang kinaso hindi po cyber libel? Hindi naman sagot ni Leviste. Ngayon titingin siya kay ano, tignan niyo po yung reaksyon ni Leandro Leviste, parang alam mo yung batang nawawala, 'no? Tignan niyo po, tignan niyo, prangkisa. Sir, bakit libel, hindi cyber libel? If these statements were made over a blog. Ito po ay sinusuit po kasi. It's your turn. Ayan, oh. Tingnan niyo yung itsura ni Leviste, 'no? Alam mo yung batang ano, yung ano ba, manghang-mangha ba o parang walang alam, 'no? 'Di ba pag ikaw, attorney, sige. Dito ka lang tumingin. Eh, tingin ka pa dun sa abogado mo, eh. Gano'n ka pa, 'no? Mukha mukha kang bata. Tingnan mo. Yung cyber libel is in connection with the libel law under the revised penal code. Ito po ay under the civil code. Parang ano, 'no, wala talaga siyang alam, eh. Gusto niyang matuto kay Attorney Topacio. Parang ano, naglolokohan lang tayo dito, sabi ni